Kaugnay ng mga lindol na yumanig kahapon sa Southern Leyte at Zamboanga del Norte, makapanayam natin si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, magandang umaga po. Yes, sir. Magandang umaga rin po sa inyo. Magkaugnay ho ba itong dalawang lindol na ito? Hindi po magkaugnay yung dalawang lindol kahapon. Magkaiba po yung generators po nila. Yung sa Zamboanga del Norte, most likely yung generator dito would be the Sulu Trench kasi medyo malalim, umabot ng 43 kilometers. Yung sa Southern Leyte naman, ang generator would be an offshore active fault west of Panaon Island. So Opo. hindi po sila konektado. Wala pong kinalaman yung isa't isa. Nagkataon lamang po na nagkaroon tayo ng malalakas na lindol kahapon ng umaga. Pero tama lang ho bang magkasunod sila? Yes po. Again, we have 175 active fault segments and we have 6 trenches. And there is always this possibility na dalawa or tatlong active faults mag-move at the same time. Opo. Kahit dalayo po sila. Kamusta naman ho yung mga aftershocks, Director? For the magnitude 5.8 earthquake in Southern Leyte as of 4 a.m., nakapagtala po tayo ng 156 aftershocks. And the magnitude range would be from magnitude 1.5 to 2.9. And lahat po yan, wala pong nakaramdam. Yung instrumento lamang namin yung nakapick up. Yung sa Zamboanga del Norte naman, yung magnitude 5.4 kahapon, as of 4 a.m. kanina, nakapagtala po tayo ng 21 aftershocks. And the magnitude range would be from magnitude 1.8 to 2.2. Opo. Yung ating mga earthquake drill, Director, kasi dito daw sa Zamboanga City, nagka-panic attack yung ating mga estudyante doon. So, bagamat hindi nga natin mapepredict ang lindol, paano po nila ito mapaghahandaan? Again, dito po nakikita natin yung kahalagahan ng pag-participate po natin sa mga earthquake drills. Wag po natin itong... we really have to make this, we really have to participate in earthquake drills. Opo. Seryosohin. Kasi po, kapag may mga lindol, our actions would come out naturally, this habit forming, and it builds muscle memory. So, kapag may lindol, manatili po tayo kalmado. Kapag nasa loob tayo ng bahay or nasa gusali, gawin po natin yung drop, cover, and hold. And kapag nasa labas naman po tayo, pumunta sa isang open area na malayo sa mga gusali, poste, at puno. And pagkatapos ng lindol, sundin ang evacuation instructions kung kinakailangan at makinig po sa mga opisyal na abiso mula po sa LGUs at advisories po galing po sa aming tanggapan. Opo. Unahin ng kaligtasan bago mag-selfie, no, Director? Tama po kayo. Opo. Maraming salamat, PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Ingat po. Maraming salamat din po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.